Magandang araw mga kaibigan. Ito, gusto kong i-share sa inyo ang official statement ni VP Inday Sara doon sa pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos, yung bad shot comment niya against kay VP Sara. Napakaganda po ang kanyang statement, talagang pinag-aralan ng husto. Okay, pakinggan natin ang kanyang pahayag, then magbigay tayo ng reaksyon. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang nga angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Okay, so ulitin ko. To me, ang dating sa akin is bago nagsalita si VP Sara, mayroon siyang team na nag-analyze sa lahat at nag-come up nitong statement. 1 minute lang eh. Kailang malaman. Compare ko doon sa yung interview ni First Lady Liza with Katunying. Maganda sana yun eh. Pagkakataon na ng First Lady na marinig siya ng taong bayan para maliwanagan ang taong bayan sa mga issues concerning the President, administrasyong ito. Kaya lang, parang hindi pinaghandaan yung interview. Kung hindi niya inalam yung mga questions ni Katunying, so hindi siya nakahanda. Kung ano lang yung lumabas sa kanyang isip, yun na sinabi niya. Kaya, instead na makatulong, na ma-unite, kasi nanawagan siya doon ng nanawagan siya ng let's forget about the election. Wala nang yellow, wala nang red, wala nang pink. How can you love your country if you do not love your president? Nananawagan siya ng let's unite. Maganda yung purpose ng interview. Para magpahayag ang First Lady, para ma-unite tayo, and I want unity. Sana maibalik pa yung unity kagaya ng dati. Kasi kung magpatuloy itong sitwasyon ngayon, ang kawawa ang taong bayan. Okay? Kaya lang, it was a missed opportunity. Kung maganda lang sana ang mga pahayag ni First Lady doon, ay talagang pupurihin ko siya. Kaya lang, to me, yung dating sa akin, I don't know sa inyo, is lalong naging divisive yung kanyang mga pahayag doon. Okay, dito naman kay VP Sara, ulitin ko, pinag-isipan ito, pinag-aralan. At congratulations sa mga nasa palibot ni VP Sara na nag-a-advise sa kanya at naka-come up ng ganitong official statement. At palaging nagagawa ito ni VP Sara yung mga major issues ng gobyerno, yung
yung kontra niya sa policy ng administrasyong ito na peace talks with the communists. Ang ganda, it's a pact with the devil. Kasunduan sa demonyo, ang ganda ng dating nun. And then kung may namamatay na mga sundalo, ganda. Nung karoon ng bombing sa Marawi, samantala ang president natutulog kung saan siya hagilapin, siya nagbibigay na siya ng encouragement. Napaka galing talaga. Lalo akong humahanga sa ating busy presidente. So himay-himayin natin Sabi niya, normal lang yung masaktan tayo kahit sino. Masasaktan. Kailang, sabi niya, that's personal. Karapatan ng First Lady na masaktan siya. So, nangyayari, yung bangayan, yung mga statement ni former President Duterte na drug addict, ang ating Pangulo ngayon, tapos nakita niyang tumatawa si VP Sara, nag-attend siya sa rally na yan. Karapatan niya yun. Kailang, pinuntirya niya, sinupalpal niya na walang kinalaman yan sa aking mandato as Vice President. Parang sinasabi niya, I have the mandate of 32 million Filipinos. Ikaw, meron ka ba? Nabutuhan ba ang First Lady? Hindi Salin pusa lang siya dyan. Kaya wala siyang mandate. Dapat ma-remind palagi sa First Lady na ni isang boto wala siyang nakuha dahil hindi siya nakaposisyon. Title lang niya, First Lady. So, dito na ngayon yung banat, ang galing. Umusad na tayo. Let's move on. The best solution is, pabayaan nyo na lang kami ni Pangulong Marcos na pag-usapan namin ito. Which is correct. Mag-usap sila. And I hope gagawin nila ito. Kasi pag hindi sila mag-usap, para bang pamilya. Hindi na maganda yung relasyon ng mag-asawa because of the in-laws. Ganon. Nakikialam mga in-laws. Parang ganyan So mag-usap na yung mag-asawa. I-settle nila once and for all. Ano ba talaga? Ito, narinig ko lang sa isang political analyst, si Professor Ronald Llamas. Para bang itong bangayan ng Marcos and Duterte yan, nagsimula nung parang may internal agreement according to Professor Llamas. Bago magka-election last year, parang lumalabas na mayroong internal agreement na, okay, presidente ka muna, Bongbong. Ako, sabi ni Mayor Sara, vice. But after you, ako naman ang magpresidente. Ganon ang usapan. Ganon din ang akala ko nung una. Yun ang usapan. Kasi bata pa si VP Sara. Medyo may edad na si PBBM, 62 na ata siya, 63. Yun. 60, don't know, basta 64, 65, basta mas matanda. So, ikaw ang mauna, suportahan kita, busy muna ako, but after you, sa 2028, ako naman. And then, yes, that's a good, Akala ko ganun ang mangyari. Kaya lang, nagkagulo ang lahat nung parang hindi na masusunod yung usapan yun. Kasi, yun isiningit na nila si Martin Romualdez. Yun ang analysis ni Professor Ronald Llamas. Isiningit na si Romualdez, then later on, gusto pa nila Sandro. Yun doon nagsimula ang lahat. Kaya lumabas na yung tambaluslos na issue hanggang ngayon na. So I hope mag-usap one-on-one, face-to-face dialogue, ganon. Magpabayaan nyo na lang kaming dalawa ng Pangulo, mag-usap kami. Sana pag-usapan. At
yung panawagan ng mga kampi ng Pangulo na mag-resign si VP Sara. Hindi siya dapat mag-resign. Ang dapat, ang presidente mag-decide. Anytime, pwede niya nang sibakin ang vice presidente as DepEd Secretary. Dapat ganun. Kasi sa tingin ko, never na magre-resign si VP Sara because she's doing good as VP Secretary, DepEd Secretary. Kasi napakataas ang trust and satisfaction rating na natatanggap ng DepEd sa mga surveys. So, sibakin mo na. Pakita ang iyong leadership, Mr. President. Kung kaya mo. Okay? So, yun, mag-usap sila. Tama yun. And then, ito na yung banat. Suntok ito. Unahin natin ang problema ng bayan. Ano yung mga problema ng bayan? Mataas na presyo, inflation, gutom, ngayon El Nino, kulang sa tubig, kulang sa kuryente, talamak ang droga, ano pa, kriminalidad, terorismo, insurgency. Ito ang dapat pagtuunan ng pansin. Di ba? So, ito, butata ang bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magagalit. Kasi ang inuuna nila ay ang mga political career nila. Ang inuuna nila yung charter change, para mapalawig ang termino nila. Ay itong mga inflation, magto 2 years na. Paano na yung presyo ng bigas? Pangako 20 pesos per kilo. Instead na bumaba, tumaas ng 20 pesos, 60 pesos na. Anyway, congratulations sa VP Inday Sara. Mabuhay ka.